Audio syncing, yeah! Fuck yeah! Check. Alright, kamusta kayo guys? Kamusta kayo? Nagugustuhan nyo ba itong podcast na tinitrip namin ngayon? Okay ba sa inyo mga ganito? Kasi yung viewers namin, nag-average kami ng views ng 4K to 5K, tapos ang nakasubscribe 2K lang. Subscribe. Tayo na isang pindot lang yan Malaking bagay yan. Hindi, pero hindi. Joke lang. Kung ayaw nyo, diwag. Baka sabihin, ginagawa nyo ba yan para subscribe lang? May magko-comment na gano'n na bobo eh. Ginagawa nyo pala para, sige, subscribe sa mga may ayaw. Nood. Kung nag-enjoy ka, pare, malaking bagay ang subscription. Manood kung manonood. Diba? Yun lang, tsaka comment down below, pangalan nyo, tapos kung ano yung mga gusto nyong itopic namin, tatopic namin yan, alright? Yeah. Sagot muna tayo ng tanong, siguro. Go. Sino to? May nag-chat. May nagtanong pero ayaw niyang ipa-alam yung pangalan niya. Confidential. Ang sabi niya dito, pa-ask naman kila ato. Kumbaga pinasa po, pa-ask naman kila ato. May babae nakipaghiwalay sa mister, hindi kami kasal. Tapos sinisiraan niya ako sa mga anak namin. Tangina, family matter to Binibrainwash niya yung mga anak namin. Na keso iniwan tayo ng papa mo, ganto ganyan. Pero siya naman tong may bagong boyfriend. Ang unfair sa lalaki. Anong dapat gawin ko? Putang ina, family matter to. Hindi, masok pa tayo dyan. Wala kasi akong anak eh. Ikaw, may anak ka na? Hindi ako anak, bro. Ako para sa akin ibang bracket na yan eh, yung may anak. Iba na talaga yan. Pero anong take mo lang? Para sa akin, ibig sabihin mahal niya yung babae kasi may mga wonders siyang ganito eh. Para sa akin, mahal niya yung babae. Para sa akin, mabroken ka na. Tanggapin mo nang mabroken ka. Kumbaga di ka na trip ng babae. Move on ka. Diba? Mas makapag-proceed ka pa sa buhay. Tsaka isipin mo, medyo dark, medyo hindi masyadong makatatay. Kinukuha yung bata, ayaw ibigay sa'yo. Puta, mas marami kang time. Look on the brighter side na lang. Oo, mas marami kang time. Di ratratin mo. Pero yung marami mong time, huwag mong gamitin sa mga walang kapararaang bagay. O marami kang time, ayaw ipairam sa yung anak mo, gumawa ka ng mga kapakipakinabang na makakapagpapera ka. Ngayon, kung marami ka ng pera, may papakilala ko sa yung attorney, laban natin yan. Hindi ko ma-gets doon kung bakit kailangan. Kasi madalas nangyayari na laging pagka sa nanay napunta yung tatay, hindi talaga nakakarinig yung mga bata ng mga good side ng tatay. Good side ng tatay dun sa anak. Laging sisiraan talaga. Ay, mo sabihin pag napunta yung mga bata sa nanay. Laging ganun nangyayari. Lagi sinisiraan. Kaya ngayon, ang nangyayari, lumalaki ngayon yung mga anak na may sama ng loob dun sa tatay. Pero unfair eh. Di ba? Unfair na siraan mo yung tatay na wala dun sa poder. Hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya, hindi niya kayang sabihin yung side niya dun sa mga anak. Yeah. Pero dahil nasa sayo yung mga anak, wala silang choice kundi maniwala sa'yo. Knowing na hindi, lagi naman sa may away, lagi merong two sides. Di ba? Unfair yun. Hindi ako agree dun. But, doon na tayo, wala kang magagawa doon. Ang kailangan mo na lang kontrolin, yung kaya mo, yung magagawa mo na lang, yung makokontrol mo na lang. So, agree ako doon sa sinabi ni Ato. Kung ayaw sa'yo, ibigay yung bata, di ba? Look at the brighter side. Mas marami kang oras, para kang single lang, di ba? Pwede mong gawin yung mga gusto mo. Ito ang isa pang gusto kong ireklamo rin dyan dahil madalas nilang gawin yan na sila yung naglalayo ng bata dun sa tatay. Di ba? Tapos, sila yung may malakas magsabi na irresponsable kang ama. Knowing na nilalayo mo yung anak dun sa tatay, tinatanggalan mo na siya ng responsibilidad for 100%. Talaga hindi niya magagampanan yung responsibilidad niya, di ba? Bilang tatay. So again, wala na nga tayo dun, but imagine mo na lang kumbaga tinatanggalan kanya ng responsibilidad, tinatanggalan kanya ng trabaho, yun na lang ang tingnan mo. Di ba? Kasi meron tayong batas na pagbata, kailangan, may certain age na dapat nasa nanay daw. Nasa nanay talaga. So, wala kang magagawa dyan, bro. And may ka-relationship na nga yung babae. Away pa yan pagka nanghimasok ka dyan. So, what I can suggest is, kung kailangan nila ng pera, kailangan ng sustento mo, magbigay ka, but
Wala ka nang magagawa. Yun lang ang magagawa mo, pare. Bilang bilang tatay na nakatenga maraming time. Pag kinailangan ka niyan, nandiyan ka agad kasi pag kinailangan ka niyan, tara nga dito patulong ako ganito ganyan, pasama ako ganito, hindi ka naka-show up. Yari ka dun. Doon ka na maraming maririnig. Yes. Oh, tsaka yun yung chance mo para ma-defend yung sarili mo is yung mag-show up, yung ipakita yung presence mo On sa mga time, anak mo. mas maaga pa para pakita mo na ano ka, kumbaga hands-on ka basta tungkol sa bata, andiyan ka, parang ganun. Tanong mula sa Telegram group, sabi ni Ken. Alright. May ka-fling ako. Nagko-communicate kami via Messenger. Tapos nakikita ko naman na nag-delivered na yung chat ko pero ang tagal niyang mag-reply. Medyo nababastos ako na ewan. Anong dapat kong gawin? Isa yan sa tactics ng mga babaeng manipulative, no? First place, bago ko sagutin yan, alam ng babae na yan na nag-message ka. Nababasa niya yan. Nilolong press lang niya. Ini-inbox zone ka lang. Pero I just want to let you know na aware yung babae mo na yan sa message mo. Talagang sinasadya niyang huwag kang replyan dahil nga, reactive ka eh. Lagi ka nagre-react sa mga bagay na ganyan eh. Halata naman, based pa lang sa message mo, no? So, ang pinaka-the best na gawin pag ganyan is wala kang gawin. Yun lang talaga. O hindi mo tatanungin, from the time na tinanong mo yan, ba't ang tagal mo mag-reply? Bakit hindi ka nag-reply agad? Talo ka na. Ibig sabihin, panalo siya dun sa tactic na ginagawa niya. Alam mo. Kailangan ipakita mong walang epekto sa'yo by... Kung ini-ignore ka niya, syempre, it makes sense na ignorin mo rin. Alam mo, maghabol ka pa. Wala kang gagawin. Wala kang gagawin dun. So, Tsaka hindi para maghabol ka kasi. Ako, masasabi ko na siguro, 8 sa 10 nilalang dito sa mundo, maya't mayang nakatingin sa cellphone. oh. Diba? Lalo pa babae. Lalo pa babae, pre. Tayo Laman na ng lagi. social media yan, bro, mga babae, pre. Pag di ka nire-replyan nun, para sa akin, hindi na para mag-effort ka eh. Hindi, maganda kasi siya, iba kasi talaga siya, ganito, ganyan. Kalokohan yan. Luwas ka lang eh, may mas malupit na dyan eh. Di ba? Huwag Excuse kang yun. mabaliw dyan. Pag di nagre-reply, wag mo rin replyan. Ganun lang kasimple yun. Ang babaeng gustong-gusto ka, hindi magiging mahirap ng mga bagay-bagay. Totoo. Ito. Ang babaeng gustong-gusto ka, hindi niya kayang hindi mag-reply sa'yo ng mabilis. Totoo. Kumbaga, kada mag-pop up yung mukha mo sa messenger niya, sa icon ng cellphone niya, natataranta mag-reply agad. Alam mo, balikwas yan. Alam ko yan, kasi gano'n ang mga babae may gusto eh. Ngayon, kapag lagi kang dinedelay sa reply niyang babae na yan, hindi na talaga interesado yan sa'yo. Or mababa yung attraction level niya. Yeah. So, paano ba patataasin yun? By hindi ka lang magre-react sa mga ginagawa niyang ganyan. No? Kung kaya mong mag-display pa ng chick na mas bata sa kanya at mas maganda sa kanya, then mas good. Oo, kasi wala naman kayong commitment eh. Wala naman kayo commitment. Tangina, Hindi naman wasak kayo yun. eh. Wasak ego nun, maniwala ka. Bigla Mag-ano kang ka? mag-my day na ano. Lalo pa kasama pagka ka. pinaramdam mo sa kanya na simp ka sa kanya. Initially, yun ang inaano mo sa kanya, pinapakita mo sa kanya, simp ka sa kanya. Tapos magugulat, in-expect na, simp yan sa akin, wala yan. Maghahabol yan sa biglang makikita sa my day, puta may kasama kang ibang babae. Boom! Basag. Nabuling Ano naman ka? yan. Basag yun. Pasok ka sa group ng Haplos Malolos and then joke lang. Tagina, init sa mga taga-Bulacan to. Oy! Oy, mga babae sa Bulacan, no? Ang sarap-sarap, no? Ganun lang kasimple, pre. Di ba? Ngayon siguro, tingin ko kaya ka napapatanong ng ganyan, may mga wonder tanong kang ganyan, siguro, yan na lang ba meron? Di ba kasi sure ako kung lalaki ka tapos marami kang choices, di ka mag-stick sa isa. Wala ka dapat pakialam. Oo, walang commitment. Umiepekto lang tong ganitong tactics ng babae kapag yung babae is out of his league. Yeah, Kumbaga, yun, wala talaga to sa aparato ng lalaki na to. Tapos bigla siyang binigyan ng atensyon. Yeah. So itong lalaki na to parang, shit, na. Chamba. Oo, parang Badong. nabadong ko putang ina, parang kaya nagagawa to ng babae. Kasi itong babaeng nasa baba ako ng liga ko, gawin man sa akin yung ganito, tangina wala akong pakialam. Yeah, ibig sabihin mas mataas na yung babae. Malamang sa malamang, mas may value yung babae in terms of face card. Pero kung trip na trip mo talaga siya, hindi gayuma sagot eh. Hindi effort ang sagot. Ang sagot levelan mo siya or mas mataas ka sa kanya.
Ganon yun eh. Kasi kaya lang naman niya hindi nakikita kasi pwedeng nasa baba ka or nasa likuran ka lang niya. Wala ka dito sa harap. So, paano ka mapupunta sa harap? Kailangan mo siyang unahan. Parang karera lang yan eh. Di ba? Andito siya sa unahan kasi hindi na para mag-effort siyang lingunin ka sa likod or sa baba. Di ba? Lupitan mo. That's correct. Maging ka-bracket mo siya or mas higit ka pa sa kanya para siyang lulook up sa'yo. Pero, kung gusto mo ng short way at mas mabilis na way, putokin mo yung ego ng babae na yan. Yeah. Paano? Yun na nga, yung isa na yun dun sa maglabas ka ng babae na mas better dun sa babae na yun. Kahit sabihin mo mas maganda pa rin siya, at least mas bata sa kanya. Or may dating din yung babaeng ipapakita mo. Pasabugin mo yung ego niya. Pag naputok mo ego ng babaeng maganda, sabi ko sa'yo, mababaliw sa'yo yan. Tagalan mo rin mag-reply. No? Kasi nga, ayaw ng babae. Walang babayang may gusto sa lalaking hapit na hapit sa kanya. Totoo yan. Isa sa pinakapambaliw ko lagi na sinasabi, alam mo, may gusto akong sabihin sa'yo. Tapos putangin na Friday mo na. Monday mo sinend, Friday ka na sumagot. Kaya mo siya tatlong araw may question mark. The slam dunk move. Tangina. Alam mo, may gusto akong sabihin sa'yo. Pak! Tapos ano yun? Tatantarin ka na. Ano yun? Ano yun? Putang ina, sa Friday mo nasagot. Nakalimutan ko na. Ay, nalimutan ko. Di ba sa personal na lang? Oo, sabi mo gano'n. Nagawa mo na ba sa TikTok yan, pre? Hindi pa. Kasi may nag-send sa akin yan, bro. Ganyan na ganyan yung ginawa niya. Talaga? Pero ang problema kasi doon, kasi sinad niya sa akin yung convo. Ginawa niya yan, may sasabihin ako sa'yo. Pero yung babae kasi, pinakita niya sa akin yung buong convo nila. Nagre-reply yung babae sa kanya. Parang 24 hours after niyang mag-send na, uy, kumusta? So, yung ganong move niya na meron akong sasabihin sa'yo, hindi working yun sa babae in the first place. Wala naman talagang trip sa'yo. Anong pakailam ko sa sasabihin mo sa akin, di ba? Kasi yun yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Boss Jules, bakit hindi nag-work to? Okay na nga, tignan mo yung reply sa'yo isang araw bago mag-reply sa'yo yan. May sasabihin ka pa? Ang ina mo, pakit ko sa sasabihin mo. Pero tangina pare, ewan ko. Sa akin, hindi pa nag-fail to. Naku-curious. Hindi, kasi pare, siyempre naman. Sa forma mo pa lang, pag bumisita agad sa page. So again, kaya nga importante pare pagdating sa online. Online persona. Online persona, online presence mo. Kahit doon ka nag-a-approach, basta maayos yung profile. Pagka-view, okay naman. Laking puntos, di ba? Pare, kasi importante na kasama na eh. Pagka-view sa profile mo, no? Kumbaga nanliligaw ka, yung profile mo. Pagkada scroll po, tangina puro achievement mo sa ML. Ay bro, wala na. May invite pa para mag-XP card. Zero yun. Real talk. Zero yun. Tapos, profile picture mo pa. Okay lang sana pogi yung profile picture mo. Pero kung profile picture mo pa sila, sino yung mga karakter doon? Sila Gushon. Si Hayabusa, sino ba yun? Gushon. Si Gushon. Hindi, nakalagay sa bio, Gushon main. Huwag ka naman mag-expect nun. Kahit CODM pa. Wala. Tangina, maglaro. Lalaki, gamer eh. Pero hindi na, parang, tangina, papakita mo sa internet na baliw ka sa laro. Unless if you are pro player. Pag pro ka, ibang baka masama yun. Tangina, dahil yumaman sa paglalaro. Ikaw, yumaman ka ba doon? Unless, professional streamer, yeah. Yeah, pro player, pero ang tangina, normal na nilalang ka, tapos yung profile feed mo, puro ganun. Pag inesto ka talaga ng babae, huwag ka na mag-expect ng reply. Buti nga sinin ka pa eh. Kasi sa panahon ngayon, pare, kailangan natin tanggapin na yung social media mo, parang extension mo na yun. Ikaw na yan. Another mukha mo yan, maliban dito sa personal mo eh. So, kung inaayos nyo, pinapormahan nyo yung sarili ninyo sa personal, puporma kayo, nagpapagupit kayo, ganun din gawin nyo sa mga social media mo nyo, like Facebook, Twitter man yan, Instagram, TikTok man yan, ayusin nyo rin. Diba? Yung tama yung sinabi mo eh, yung Instagram at Facebook, isa rin kaya yan sa category ng mga babae. Para bago ka reply nung pre, puta, nascan nyo, parang NBA yun, boss. Totoo yan. Ganun yun, kaya kailangan nyo, kasama na yun. Sabi na naman sa ano na naman? Telegram group. May tanong! Sabi ni Pariston Hill na mukhang dami account. Pariston Hill? Tangina, Paris Hilton na... Alina, Paris Hilton. Pinakamalapit. May nililigawan din daw siya. Tangina ng mga nasa Telegram ko. Puro, wag kayo manligaw? Gusto pa lang ng tanong eh. Wag kayo manligaw kasi. Tangina, don't pursue, attract. Or kung mang-pursue kayo, dirt flirt. Dirt flirt ang putler.
Flirt date seduce. Flirt date seduce. Diba? FDS. Sabi niya, may nililigawan daw siya. Kumbaga, nasa tamang edad naman na daw sila. 21 to 23, ganun. Pero yung babae daw, mayat mayang, teka, tanong ko lang sa best friend ko. Tapos yung best friend daw lalaki. Inang yan ng putang inang setup yan. Hayop na yan ng putang. Nagpapakalam sa my best friend. Ang inang yan. Kalokohan no? Kalokohan pare. Sobra. Ano kanyari, manonood sine na. Teka lang, tanong ko lang kay ano ha. Payag daw siya kasusama siya. Inang... Ay, ikaw, talawin kita. Pag alam mo, may date kang babae, tapos gusto niya may isama siya na friend niyang babae. Babae. Oo. Sa akin okay lang. Ikaw, Sa akin walang problema bro. Babae, sasama niya. Walang problema. Yeah. Actually, pag bakla, hindi. Ayoko bading. Babae, okay. Lalaki pa rin yun. Babae, okay Burak lang. pa rin yun eh. Babae, okay lang. Pag ganun nga, alam mo ginagawa kong atake doon. Kaya may kasama siyang babae. Ang pinapasiklaban ko yung best friend eh. Kasi, yun yung magiging tulay ko. yun ang validation. Sa kanya ko ipapakit. Kasi yung best friend na yun, putang ina, walang ibang gagawin niya kundi tignan yung actions mo. Kasi nga, uy girl, alam mo, di mo napansin, ganyan. So, nagpapasiklab ako para makita niya na, nakita mo yun, tatawid kayo, ginanon niya yung beyo mo. Oh, sweet ba. Di ba? Ang pinapasiklaban ko yung best friend So, na yung babae. best friend niya, yung Ang pinapasiklaban ko, nahatidan mo, gano'n. anong hinahatidan? Naalalayan mo sa kapag Gago hindi. Ay, hindi. Parang, ayan na pa rin, para kung mag-fail man yun, at least yung best friend niya, gusto Ay, niya yung putang galawan ina mo, ko. 2 birds in 1 stone, pare. Yung mga technique din agree yan. ako dun sa babae din. Pero kasi ang sa akin, ang play ko dyan, lagi kasi ako may wingman. Lagi ako mayroong tropa Boost, talaga. jackpot naman yun. Na sinasama ko talaga. Na, Bring your friend doesn't, pero yung tropa ko, disappoint. sagot ko na siya. Kumbaga, pare, paano pagpangit? Okay lang, sagot na kita. Take one, di ba? Mag-take one ka. na lang. Oh. Para masolo ko siya. Masolo ko talaga yung babae. Pag yun ang gusto ng babae, may gusto siya Inabot kasama. mo 20. Ba't kaya kubaw? Tagalan nyo 20. Tangina mo bre, 20. Sa urban, may trip na trip akong babae, pare. Kaso ayaw mag-take one ni Eko eh. Bakla kasi yung nagte-take one. Di ba, lugi. Ayaw eh. Wala kang panalo. Ako na naman pre. Haway na ayaw eh. Sayang, hindi ko tuloy nakuha. So going back, gagawin tanong, di natin nasagot. Sagutin muna natin. Kawawa naman. Anong gagawin Nagtawanan niya? lang natin eh. Tangina kasing yan. Kasi yung tanong naman kasi to, lalatang hindi ka nakikinig sa amin eh. Oo nga. Tsaka bro, pag ganito, pag alam nyo parang ridiculous na yung situation. Kunyari may boy best friend siyang ganyan pagtatanungan niya. Ikaw ba matino kang lalaki? Gusto mo ba ng ganun? Di ba? Hindi. So automatically parang kalokohan to. Minsan, kumprontahin nyo na ng ganun. No, parang alam nyo namang walang mapupuntahan yun eh. Yeah. Pagkatanungin mo, ano yan? Bakit nagtatanong ka sa boy best friend mo? Ganunin nyo na Kasi in the first place, hindi mo naman nagugustuhin sa ganung situation eh. Bakit hindi mo na lang babuyin yung situation na yun na parang i-call out mo yung ginagawa niya? Yeah. Ano yan? Bakit ganyan? Bakit may boy best friend ka? Ano, tatay mo ba yan? Oh, yun. Sa tatay pwede, no? Oo. Hingi permission sa tatay pwede. Oo, Yeah. tatay mo ba? Ganunin ninyo pare kasi wala naman eh. Di ba? Walang kwenta yung situation na yun eh. Pag sineryoso mo yan, Bullshit. Pero Bullshit okay lang. lang talaga yung babae na nililigaw nung may kaklose siyang lalaki na sobrang vina-value niya yung desisyon ng lalaki na yun kung tatay yun Tatay. or kapatid, kuya. kuya. Yun, Oo. pwede yun. Pero Makes putang sense. ina, boy best friend. Pero hindi ka ano-ano boy best friend lang. Wala po, kinangin Hindi na. Ano yun? Alam nyo, akala nyo, yung pagiging nice na yan, mas nakaka-attract hindi. Pag binaboy mo yung sitwasyon na yan, pag sinabihan mo siya, kinall out mo siya, ayoko ng ganyan trip. Naglagay ka ng standard mo, mas lalong ka-attract ka sa paningin ng babae. Hindi ka Real nag-hold back. Hindi ka Real nag-hold back sa sinabi mo, parang, ay ganun, papaalam mo sa boy best friend mo, tangin na yan, di na. Hindi ko trip yung ganyan. Prangkay mo siya ng ganun. Ngayon, sasagutin yan, bakit naman? Anong problema doon? Wala namang problema sa akin. Kaso, ang problema lang, may problema sa'yo! Tapos, joke lang. mapapansin niya na yun na sa mga susunod kasi kumakalat na yung mensahe natin na katarantaduhan niya na may boy best friend yung babae. Ngayon, iiwanan siya ng iiwanan, hindi magkiklik yung kalandian niya kasi nga may boy best friend siya. Kaya nga. Pero tangina, hindi mo na kailangan antayin nyo sa mga babae mga kapalo dyan. Putang na, tigil yung katarantaduhan na yun. Correct. At alam mo ba, sobrang nakaka-attract sa lalaki is yung hindi nagpapatawad.
nagtataas ng standard, nagre-raise ng barrier niya, Yeah. at the same time, hindi nagpapatawad. Sobrang attractive nun sa mga babae. Sobra. Tsaka yung Sobra, kino-call out sila actually talaga. Oh, yung kino-call out. Pinopoint out yung mga ganyang Oo. kabullshitan nila. At first, magagalit sa'yo yung babae na yun kasi kinall out mo siya. Bakit? Best friend ko lang naman yun. But then, she will realize within a few days na putang ina, lalaking lalaki. Laki ka talaga. Yun Kasi yung nag-i-stand ka sa sarili mong pinaglalaban. Oh, yun yung ano. Yun yung ano. Ayun Doon yung nila kahate. na-detect yung masculinity. Oo, yun yung masculinity na tinatawag, no? May standard ka, may sarili kang paniniwala, meron kang sinusunod. Check mo maigi. Kunyari, after mong tindigan na gano'n, tangina, ayoko nang may boy best friend ka. Dat ako lang. Kung makinig ka sa kanya, go. Kung ayoko nang may ganun, tapos antabayan mo after 3 days. After 3 days, pag nahook siya sa'yo, lalo kasi, masculine siya, ang angas niya, ganito, ganyan. Ibig sabihin, guwapings ka. Kasi pag sinabi niya naman, tangina niyan, insecure yan. Insecure yan sa kay ganito, sa baby friend ko. Tangina, ibig sabihin, pangit ka. Yan lang yun, di ba? Legit pre, putang na pag pangit, insecure. Di ba? Pag guwapings, angas niya, may paninindigan. Kainin ko puwet niya. Ito na naman si Kain. Yan na naman si So going back, mas katrak-atrak kasi yun, yung tumatayo ka sa sarili mong shit at hindi ka natatakot sabihin yung gusto mo sabihin. Mas attractive sa mga babae yung prangka ka. Tsaka gusto mong mangyari at yung gusto mong makuha. Direct to the point ka palagi. Yeah. Tsaka bro, in the long run din bro, yun nga, agree ako doon. In the long run kasi, pagka merong isang lalaki na nice guy dyan, mas parang imbis na mabawasan yung mga ganyang klase ng babae, nagiging ehemplo pa sila. For example, maging social media pa yung babae niya, sabi niya, meron akong niligawan, okay lang naman sa kanya, may boy best friend kami. Hindi dapat ganun. Kailangan lahat tayong mga lalaki, Hindi okay pagka hindi okay sa inyo yung sitwasyon, alam nyong lugi, i-point out nyo sa kanila, i-call out nyo sila pare. Kasi yan, katulad yan, kaya may pumapayag na may nice guy, kaya may mga babaeng meron pa rin mga boy best friend, hindi matigil-tigil. Kasi nga, merong mga lalaking pumayag sa ganung setup. Di ba? Kasalanan na naman ng lalaki na po. Tangina kasi, huwag kayong supot. Kaya kailangan lahat tayo sabihin, kasi in the first place, wala ka namang benefit doon sa may boy best friend na may babae, di ba? Correct. May parang imagine mo na, parang may kahati doon sa kipay niyan. Parang ganun yan. Kasi abangers yung mga yun. Alam mo, sigurado naman ako eh. Walang, lagi niyong tatandaan, pag yung babae, meron siyang lalaki na friend niya lang, na close sila, tapos kahit tinablanan nila yon pero nakita magre-react pa rin sa post. Basta nandyan pa rin sa paligid. Hindi niya binlock, hindi niya in-unfriend. Putang inaabang yun. Maniwala ka sa akin, pag nag-break kayo, magiging yun sila. Abang yun eh. Abang ng mga babae yun. Walang mga boy best friend kasi, mga binasted ng babae yan. Lagi Alam mo. Bihira lang yung lalaki ang nagbasted sa babae. Madalas, binasted ng babae yan na, sige, friend na lang para makasama lang kita. Okay na yun. Pero gusto talaga makascore niyan, kung makakascore niyan. Yes, sir. Tsaka, yung mga boy best friend na yan, di mo rin alam kung nag-kiss na sila niyan, smack. Pero, ano ba? Pare, maraming boy best friend na nakikipag-sex dun sa babaeng girl best friend nila. Alam mo. Pare, real talk yun. Totoo yan. May mga ganong senaryo. Totoo Tsaka pa ano sa yan punan. bro, ito pa, red flags. Hindi, sa akin, hindi na red flag, no-go zone na to. Yung mga ganong ayaw bitawan yung boy best friend. Nagsisex talaga yan, bro. Nagsisex talaga yan. Okay, Kumbaga, yan, fantasy nila talaga yan na merong fetish yan ng Ano babae ba na meron tayo? siyang Masaya. ganun. Tangina, no? Fetish nila yan. Kaya kung sa inyo, talagang iwasan nyo agad or kung alam nyo walang pag-asa, puta, pabukahan nyo sa kanya parang tanga yung setup na ganun. Yun ang pinaka-best decision na gagawin. Pakita nyo sa kanila mo ang tanga yan. Huwag kayong, ano lang yan eh. Ikaw yung ma-influensya nila na okay lang yun. O ikaw ang mga influensya na sablay yun. Diba? Pakita mo kung sino ka. Sablay yun at pakinggan mo kung sino ka pero mas papakinggan mo yung next episode ng part na to.